Eto na nga ang dahilan kung bakit umuwi si Mother sa Mindoro. Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Siyempre, nakauwi na si Mother from Mindoro, pero bago ko ipakita sa inyo ang ganap pag-uwi niya, ipapakita ko muna sa inyo yung mga naganap doon sa Mindoro at siyempre, bago siya umalis dito sa mansyon. Actually, ang pag-alis ni Mother, biglaan talaga siya at hindi planado. Heto nga yung iniwan niya yung Pack members ay tulog na tulog pa sila dahil saktong alas 3 pa nga lang nito ng hapon. Sobrang bilis nga lang din niya nag-impake. Diyos ko, ito na nga yata daw yung pinakamabilis niyang pag-iimpake sa buong buhay niya. Dahil nga sabi ko sa inyo, wala sa plano, kaya naman on the spot rin yung mga pag-iimpake niya, guys. Talagang hindi pa nga yan nakapaglaban ng mga damit niya at kung ano lang yung available, yun na lang talaga yung pinagsusuksok dyan sa kanyang maleta. Kahit nga sa ating pack members, hindi na rin talaga siya nakapagpaalam at kinailangan na rin niyang umalis bago pa nga siya abutan ng dilim. At ang isa pa, guys, ay mag-isa rin nga pala siyang uuwi sa Mindoro ngayon. Wala talaga siyang kasama at sila lang dalawa ni McQueen. Kaya naman minake sure niya na full tank si McQueen bago nga sila umalis at ayan, talaga nagpagas pa siya dito malapit sa atin. After no, diretso na siya sa pier at ang nakakaloka, nakapila na siya sa labas ng barko pero biglang nag-cut off at hindi sila nakaabot sa biyahe. Kaya naman ang ending, sa halip na alas 4 siya makakaalis dito sa Batangas, ang nangyari talaga naghintay pa siya doon for another 2 hours dito sa may pier. Imagine nyo yung 2 hours of waiting. Ay, Diyos ko, nakakaloka talaga yan. Eh, wala pa naman siyang kasama at hindi rin siya pwedeng matulog dito sa sasakyan. Halos 6 o'clock na rin nga po siya ng gabi nung nakaakyat dito sa barko at ayan, okay na okay naman na dyan si McQueen. Talagang may kahilera, parang ibang pick up. Siya nga lang daw yung pinakamadumi. Bago kasi siya umalis ng Batangas, tag-ulan rin talaga dito. Grabe nga yung ulan. Nung umalis siya, sobrang lakas talaga. Grabe rin kasi yung ulan lately. Lalakas bigla, bubuhos siya, tapos biglang mawawala na rin. Kumbaga ganun na lang palagi. Actually, delikado nga bumiyahe kapag anong may bagyo, pero pinush pa rin to ni Mother dahil mahalaga po ang pupuntahan niya dito. At yung pag-uwi niya na to, talagang kailangan pong gawin. Kaya naman kahit medyo bitin siya sa oras at gagabihin na siya, ay pinush niya talaga. At kahit nga wala pa siyang kasama at basta na lang niya naiwan ang ating pack members. Pero syempre, alam niyo naman, nandito kami ng mga Junakis niya na mag-iintindi rin sa ating pack members habang wala siya. Dahil sanay na rin naman tayo. Anyways, after 1.5 to 2 hours na biyahe, eto nakarating na rin nga ulit sila dito sa may Calapan Port. At ayan nga, talagang inabot na sila ng dilim dyan. Hindi na rin nga nakatulog talaga si Mother kasi nga mag-isa siya. Natakot nga siya na baka kapag nakatulog siya, hindi niya mamalaya na nakarating na pala dito. Pagdating nga naman sa Mindoro, diretso na siya sa ospital at bumili nga muna sila ng pagkain. Kasama niya na dito si Tita Pilar. Bali, dito na nga niya kinita sa ospital si Tita Pilar. Ito nga pala ang reason, guys, kung bakit umuwi biglaan si Mother sa Mindoro, dahil na ospital po ang kanyang ama, which is itong si Tatay. Si Tatay po kasi ay may diabetes, tapos lately hindi na nga po siya nagkakakain, kaya naman kinailangan na siyang dalhin sa ospital dahil nanghihina na nga po siya dahil hindi niya talaga gustong kumain. Ilang araw na rin nga po siyang nasa ospital at ang matindi pa noon ay sa public lang siya na ospital dinala at ang nakakaloka is hindi naman masyadong naintindi talaga doon. Punong-puno rin nga yung ospital ng mga pasyente, kaya naman si Tatay ay sa labas na lang ipinuwesto. Kaya naman nung sabihin nga sa amin yung nangyari at yung kalagayan ni Tatay, ipinalipat nga po agad sila ni Mother sa private. Ang nakakaloka rin kasi doon sa public hospital, nilagyan lang ng swero si Tatay tapos hindi na nga nilinis yung kanyang sugat. Alam nyo naman ang diabetes, di ba? Matindi talaga kumalat yung sugat. Anyway, sa first night nga po, dito lang natulog ulit si Mother sa sasakyan. Tapos the second day naman ay aalis na rin si Tatay doon sa ospital. Kumbaga lalabas na rin siya. Siyempre, sinagot na ni Mother yung bill ni Tatay sa ospital, pero pupush pa rin natin ang babawasan yun. At kaya nga itong araw na to ay maglalakad si Mother ng mga kung anek-anek para mabawasan yung bill ni Tatay. Sa ilang araw rin naman na nasa private hospital si Tatay, inaintindi siya ng ayos at talagang nililinisan pa palagi yung kanyang sugat, kaya naman hindi na siya mas lumala talaga. Siyempre, malakas na rin nga si Tatay at nakakakain na rin kahit papano, kaya naman ilalabas na rin siya. At heto nga, nagpa-car wash muna si Mother, kinrap off muna yung mga kasama niya doon yata sa DSWD. Bale, sa explanation nga sa akin ni Mother, yung pagkakaintindi ko po ay nasa 100k mahigit yung naging bill ni Tatay doon. Sa 100k, nabawasan nga po siya ng 20,000 pesos from PhilHealth, tapos another 10,000 mahigit nga po. Tapos yung binayaran nila siguro nasa 60k lang po. Tapos sa 60k, syempre may mga binili pa si Mother ng mga gamot, kaya siguro umabot siya ng mga hanggang 70. Syempre malaking pera na nga yun, guys, yung 70k, pero syempre ang laki pa rin ang mabawas, kaya nakakatuwa. At mas nakakatuwa pa, worth it naman yung binayad natin dahil talagang naalagaan naman ng maayos dito si Tatay, at yun naman yung gusto natin. Anyways, after na mahaba-haba at nakakapagod na pag-iikot ni Mother para mabawasan ang bill, finally nakalabas na rin nga po si Tatay. Eto nga, habang nag-uuli si Mother dito, Diyos ko, talagang hindi niya makakalimutan yung mga nadadaanan niya ng mga bayabas sa gilid-gilid. O diba talagang hindi magpatihor ang Mother natin sa bayabas?
Sobrang bihira nga lang din kasi talaga yung bayabas na nakikita niya dito sa amin sa Batangas dahil wala nga kaming puno, pero dito sa Mindoro kaliwat kanan talaga yung makikitaan mo at ang gaganda pa talaga ng bunga. Kaya naman nanguha na rin muna sila dyan. Syempre hindi magpapahuli si mother pagdating sa bayabas. Bumisita rin nga pala muna sila dito sa farm ni Tito Abe. Syempre tinignan ni mother yung kanya mga kambing dito. Eto nga, syempre hindi magpapahuli ang tiger, nandito siya. Diyos ko, talagang nagwawala na siya ng mantindi dito at kahit nga umaambon-ambon ay for the go talaga siya dyan paglabas. Ito rin nga yung pinost ni mother na reels at marami nga sa inyo, or actually may nakita ko isang comment doon na nagtaka bakit daw bigla na lang tumakbo si tiger tapos ang layo daw ng tinakbuhan niya, parang hindi siya nakatali. Isa pa nga doon nag-comment na nagulat daw siya nung biglang tumakbo si tiger ng sobrang layo. Kasi guys, yung tali po ni tiger is parang sampayan po yung pinaka-pinagtatalian nun, kaya naman mahaba yung natatakbuhan Actually, niya. Ganitong tala yung mas prefer namin sa mga doggies. Alam yun, kahit nakatali sila at medyo yung mga galaw nila is pigil, at least kahit papano malayo pa rin or malawak pa rin yung kanilang natatakbuhan at nakakakuha pa rin sila ng tamang exercise. Sobrang saya rin nga ni tiger, syempre nakita niya ulit si mother, pero yun nga, mag-isa na siya dito at marami nga sa inyo nagsasuggest na ang isama na nga lang daw dito ay si Althea. Since sabi nga namin sa inyo, maghahanap daw si Tito Abe ng isasama dito kay tiger. Nalulungkot na nga syempre si tiger dito dahil nawala na nga ang nag-iisa niyang kakulitan na si Leon dahil nga umuwi na siya naman siya. Kaya naman super saya niya talaga kapag may kakulitan siyang ganito. Hayan nga talagang kumalong agad siya kay mother. Kapag binababa siya, ay Diyos ko, talaga nagpipilit siyang kumalong. Kahit nga dito sa bata for the kalong siya dahil mabait rin talaga ang batang to sa mga hayop. Anyways, ito naman na yung binili ni mother para sa mga inay at sa tatay bago nga siya umalis. Actually, matagal na ang gustong bilhin ni mother to para sa inay at tatay at finally nabili na rin nga matagal na nga itong nadadaanan ni mother dito sa Mindoro tuwing umuuwi-uwi kami, pero hindi nga namin mabili-bili dahil yung likod talaga nasasakyan namin punong-puno palagi ng mga bagahe namin at pang-camping. Pero ngayon nga, dahil wala siyang dalang pang-camping, dahil nga ang pinuntahan niya ay si tatay na nasa ospital at wala rin nga siyang kasama kaya walang bagahe dito, ay nakabili na talaga siya finally. Kung mapapansin nyo kasi yung bahay ni na tatay, talagang pinag-ari na lang nga yun, at noon nga wala pa siyang dingding, si mother na nga lang yung nagpalagay ng dingding dyan para naman kahit pa paano magmukhang bahay. Syempre wala pa rin masyadong mga tamang gamit sa loob, at ito nga pandagdag na rin, parang sofa set to, lalong-lalo nang at si tatay tuwing umaga nandito lang talaga sa terrace at hindi naman siya pumapasok sa loob. Sa gabi nga lang siya pumapasok doon sa loob. Tapos manipis na pahabang upuan lang yung tinatambayan ni tatay dyan, tapos wala pang pinakasandalan, kaya nakakangalay talaga para sa kanya. Kaya naman nabili na nga siya ni mother nito, at ayan, tuwan-tuwa rin naman si inay at tatay dyan. At least kahit papano medyo malapad na yung tambayan at higaan dito ni tatay sa labas. Medyo nice na nga lang rin nila yung pwesto niyan kasi nga po hindi naman kalakihan yung parang pinaka-terrace na to, pero in fairness, nagkasya rin talaga siya dyan. At ayan, diba, may upuan na rin nga sila, at syempre kapag may mga bisita, meron na rin nga uupuan. Binuo na rin nga nila yung maliit na Christmas tree na binigay namin dito, hindi na nga lang ipakita ni mother para nga syempre feel na rin ang Pasko, o diba nakakatuwa. After nga no, nagpaalam na rin si no mother dahil okay na rin si tatay, nakauwi na siya at may magbabantay na rin nga sa kanya habang andun si McQueen naman na yung inintindihan ni mother kasi kahit nakapagpa-car wash na siya, Diyos ko, nagdumi na naman siya at nagputik dahil nga po syempre ulanin talaga. Kaya naman nisprayan na lang din niya dahil wala nga siyang time for car wash dahil kailangan na niyang umuwi bago pa siya amuti ng malakas na ulan at syempre pero yun na nga, pauwi na si mother, kaya abangan nyo na lang ang pag-uwi niya ulit kasi hindi nga